Samahan niyo po kaming mag-asawa sa panalangin ito. A prayer of abandonment. Father, I abandon myself into your hands. Do with me what you will. Whatever you may do, I thank you. I am ready for all. I accept all. Let only your will be done in me and in all your creatures. I wish no more than this, O Lord. Into your hands I commend my soul. I offer it to you with all the love of my heart, for I love you, Lord, and soon need to give myself, to surrender myself into your hands without reserve and with boundless confidence, for you are my Father. Ama, sa mga kamay mo itinatagubilin ko ang aking espiritu. Ganito ang mga salitang binitawan ni Jesus, kung saan nanggagaling ang pusong ganap na nagmamahal. Ang taong nagmamahal, kaya niyang maghintay, magsakripisyo at umasa sa kawalan. Naalala ko noon ang aking nililigawan ng aking mahal sa buhay. Pinaalam ko sa aking nanay, Nanay, liligawan ko po yung anak ni Sister Hermie Garcia. Alam niyo sabi ng nanay na ito, Anak, nakahanda ka bang mabigo? At doon po naging lakas ko ang panalangin. Maraming panahon ng dumaan, sinagot po ako ni Gaines. At kung saan mayroong problema. Bakit? Ayaw sa akin ng biyanan ko. Kaya natuto kong dumalangin. Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aking magiging biyanan. February 14, 1988, Valentine's Day, we got married. Alam po ninyo, araw ng kasal kong iyon, masayang masaya ko. At hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pero pagluhod ko po sa harapan ng altar, ibinulong ko sa Diyos, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang buhay naming mag-asawa. Mabait po ang Panginoon. On the same year, nagkaroon kami ng bunga ng aming pagmamahalan. Noel ang pangalan niya at ang due date ko sana ay December 25. Kaya handa na po ang ipapangalan namin sa aming sanggol. Mula nung nalaman namin positive ang aking pregnancy test, araw-araw, gabi-gabi, wala kaming ibang pinagdasal. Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang aming magiging anak. However, alam ng mga nanay dito, lagi monthly merong prenatal check-up. Isa sa mga prenatal check-ups ko, sinurprise ako ng aking doktor. Ano ang sabi niya? Kailangan mong magpa-ultrasound. Ang sabi ko, bakit po? Di ba wala naman tayong problema? Ang sabi niya, kasi may problema, hindi ko naririnig ang heartbeat ng iyong anak. So there was an alarm in her voice. At sabi ko sa loob-loob ko, kailangan ko ng tulong ng aking asawa. So nung habang sinasabi ko sa kanya, ito ang threat na meron sa ating kasalukuyan, wala kaming ibang pinagdasal kung hindi, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin na namin ang kalagayan ng aming baby. Nire-ready na pati yung OR, yung operating room. Kasi ang sabi ng doktor, after nating malaman yung ultrasound check mo, kailangan you have to be opened up. Otherwise, mapopoison yung buong sistema. So wala na akong magagawa. I left everything in the hands of God. Inabandon ko na ang aming faith na mag-asawa sa Diyos na siyang nagbigay ng buhay sa aming anak. Dumating ang resulta at ano ang sinabi ng doktora sa akin? Sabi niya, pasensya ka na, Gaines, pero negative. Sabi ko, Doc, hindi ko naintindihan. Negative pala, bakit ka malungkot? Sabi niya, negative, hindi ka negative from all harm. Negative ka dahil wala ka palang ipinagbubuntis. Kung kayo man ang lumagay sa kalagayan ko, manghihina at manghihina ang loob mo. Yung mawalan ka ng anak, yung makunan ka, masakit na yon in itself. Pero yung paasahin ka na ikaw ay nagdadalang tao, but at the end, lumalaki ang tiyan mo, naglalactate ang breast ko, ang biyenan ko, walang sawa, si Tatay Berto at si Nanay Tuding nang kakapadala ng gatas ng kalabaw mula Bulacan, pero ako lang pala ang tumataba. Yung kura paroko namin sa aming parokya at ang aming kasamahan sa prayer community, walang humpay ng pagpa-pray over para maging maganda ang aking pagdadalang tao. Kahit ikaw ang lumagay sa kalagayan ko,
magkahalong pangihinayang, kalungkutan, at may kasama ring kahihiyan. At sa puntong yon, hindi ko alam paano ko i-break ang news sa asawa ko. Kaya doon sa puntong yon, nanalangin ako, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko na ang aking sitwasyon. Napakabuti naman po ng aking asawa, naunawaan niya yung aming kalagayan. Ang sakit ko po pala ay pseudo-sciasis. Ang ibig kong sabihin, I am always passionate in anything that I do. As you can see, no, napakabilis ko magsalita. Ganun katindi yung aking pag-ibig at pagmamahal sa sitwasyong ito na ipinagkatiwala ko na lang sa Diyos. Pero hindi ho ba napakasakit nun? Kaya tanging pananampalataya na lang sa Diyos ang siyang nag-stick sa aming dalawa. For 24 years of blissful marriage, hindi pa po kami nagkakaanak ni Gaines. Sometimes maririnig ko sa aking kapwa, para kang di lalaki, hindi ka makabuo. Lagi po akong nasasaktan, pero hindi ko alam ang plano ng Diyos sa buhay naming mag-asawa. Kaya lagi ko na lang idinadalangin, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko ang buhay naming mag-asawa. This is truly a humbling experience for the both of us. We have given up our professions. I am a dentist by profession, but we are now working full-time in the Ministry of Lay Formation, sa Lay Force po. Masakit na walang anak, malungkot na walang anak, dahil yung desire mo na gusto mong magkaroon ng anak, pero hindi ka naman makabuo ng anak. Pero mas masakit ho, pag merong isang taong lalapit sa'yo at sasabihin, Ate Gaines, of all people, kayong mag-asawa na nagbigay na ng buhay sa Diyos at naglilingkod na sa Archdiocese of Manila, bakit kahit isang anak hindi ka mapagbigyan? Wala po kaming kasagutan para doon. Subalit, sabi ko nga, ito ang pamamaraan ng Diyos. God works in very mysterious ways. Pero napakabuti po niya pagkat ngayon nauunawaan namin after 24 years of marriage, hindi pala limitado sa pagiging nanay at tatay para maging isang magulang. Nakahanda kami kahit na nakakaiyak sa puso. Minsan ang isang bata, pag binigyan namin ng recollection, lalapit at the end of the recollection, umiiyak at sasabihin, Ate, sana ikaw na lang ang naging mami ko. May kurot po yun sa puso ko. Kaya sa oras na ito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kung nahihirapan ka sa buhay pamilya, yakapin mo yung krus mo at itagubilin sa Diyos kung ano ang inyong espiritu. Lahat ng ito, nasa sa Kanya. Kung ano ang mangyayari sa aming buhay, nasa sa Kanya. Wala kaming ibang magagawa kung hindi ang umasa sa Diyos. Natatakot sa isang magandang kinabukasan, ang kinabukasan ay wala sa malayo. Ang kinabukasan ay naririto na sa araw ng ibinigay ni Jesus ang Kanyang sarili sa iyo at sa akin. Ama, sa iyong mga kamay, itinatagupilin namin ang aming espiritu.